Kalmado akong nag-aabang ng masasakyan tricycle habang hawak ang bag ko na may lamang class record at laptop na pinagpuyatan kong tapusin kagabi. Naninibago pa rin ako sa pagtatrabaho. Gayong noong nakaraang taon lang ako nakapagtapos at nakapasa agad sa board exam para maging lisensyadong guro. Hindi pa ako tuluyang nasanay at gusto nang sumuko ng katawan ko, pero alam kong hindi pwede dahil ito ang pinili kong tapusin, kaya dapat ko lang harapin. Ilang sandali lang ay may huminto na pamilyar na tricycle sa harap ko. "Ma'am, magandang umaga, tara na," sabi ng nakangiting pamilyar na lalaki na siyang ikinangawi ko. "Nasaan si Tito Eric?" Tanong ko bago pumasok sa tricycle na minamaneho ni Gino. "May sakit kaya ako muna ang namasada," sagot niya, saka nakangiti muna akong hinagod ng tingin na tila namamangha bago tuluyang pinaandar ang tricycle. Magkaklase kami noong elementarya hanggang high school, kaya kilala namin ang isa't isa. Ang alam ko ay nakapagtapos siya ng kursong pagbabarko. Pero hanggang ngayon, tambay pa rin na siyang pinakaayaw ko. Sayang lang ang pagpapaaral kung magiging tambay lang rin pala. Tumango na lang ako kay Gino, saka hindi na umimik pa hanggang sa makarating kami sa eskwelahan kung saan ako nagtuturo. Nang iniabot ko na ang pamasahe ko, ay agad niyang inilingan, kaya nangunot ang noo ko. "Huwag na Gwen, ma'am pala," sabi niya, sabay tawa ng bahagya. "Ha? Hindi pwede. Nagbabayad naman ako sa tatay mo kapag siya ang naghahatid sa akin." Sabi ko, saka pinilit ang pamasahe ko, pero hindi niya pa rin tinatanggap. "Sa susunod na lang ang pamasahe mo. Wala kasing sukli. Good luck, ma'am," nakangiting sabi niya. Saka na umalis, kaya nagtataka ko siyang sinundan ng tingin. At nung tuluyan siyang makalayo, ay napatingin ako sa pamasahe kong bariya naman at hindi na kailangan suklian. Napailing na lang ako at sana hindi tama ang iniisip ko. 2 beses na sumubok manligaw sa akin si Gino noong high school kami, pero palagi kong tinatanggihan. At ngayon lang siya ulit nagparamdam ng ganun at hindi ako natutuwa. Gusto ko kasing lalaking masipag at may plano sa buhay. At sa nakakita ko ay wala iyon sa kanya. Pilit kong winaglit sa isipan ko ang mga kaisipang iyan at nag-focus na lang sa pagtuturo. At nang mag-uwian ay muli rin ako nag-abang ng tricycle na masasakyan pa uwi. At nakaramdam ako ng inis nang makita ang pamilyar na tricycle na papalapit at ang pamilyar ng ngisi ni Gino. "Hindi pa rin ba gumagaling si Tito Eric?" Tanong ko at wala nang nagawa kundi pumasok sa loob ng tricycle dahil hindi naman magandang pakinggan kung tatanggi ako at maghihintay pa ng kasunod. "Hindi pa," sagot niya na ikinatango ko na lang. Nang makarating sa tapat ng bahay namin, ay hindi ko na inabot sa kanya ang pamasahe ko. Diretso ko yung nilagay sa harap ng tricycle at sinama ko na ang pamasahe ko dapat kaninang umaga. "Gwen, huwag na," kaagad na sabi niya nang makita ang ginawa ko, pero umiling na ako. "Hindi pwedeng hindi ako magbayad, Gino," sabi ko, saka ko siyang nginitian bago ko tuluyang naglakad patungo sa bahay namin. At nakita ko si Papa na nagkakape habang nakatanaw sa akin. "Pa," sabi ko, sabay mano. "Sino yon, si Gino? Ang anak ni Eric?" Tanong niya na tila may nais malaman na ikinatango ko. "Oo pa, may sakit daw si Tito Eric, kaya siya ang namamasada." Sagot ko naman at napailing na lang si Papa. Sayang ang tinapos ng batang yon dahil hanggang ngayon wala pa siyang trabaho.
Sabi niya na tinangaan ko rin dahil may puntos si Papa. Choice naman niya yun siguro pa. Sabi ko, saka tumuloy na sa loob ng bahay at naabutan ko si Mama na nagluluto at ang kapatid kong nasa koleyo na rin ngayon na nag-aaral sa sala. Ate, paturo po dito. Kanina pa kita hinihintay. Bungad ka agad ni Karen sa akin kaya nginiwian ko at sinenyasan na mamaya. At tulad ng nangyayari sa araw-araw ay tinulungan ko ang mga kapatid ko sa mga hindi niya maintindihang lesson at kumain kami sabay-sabay ng pamilya ko habang nagtatawanan. Lubos akong nasisiyahan dahil kahit paano ay nagagawa ko na rin tumulong sa gastusin sa bahay at pati na rin sa pag-aaral ng kapatid ko. Hindi na sayang ang pagpapaaral ng mga magulang ko sa akin dahil ginamit ko ito sa tama. Kinabukasan ay maaga ulit akong nagbantay ng tricycle para pumasok sa trabaho at gusto kong isipin na nagkataon lang ito dahil ang tricycle na naman nila Gino ang huminto sa harap ko at siya ang nagmamaneho. Magandang umaga, ma'am. Nakangiting bati niya kaya tumango ako habang nakangiti bago sumakay. Ikaw na ba ang mamamasada nito? Tanong ko na siyang ikinatawa niya. Sabay kibit balikat na tila hindi talaga alam ang gusto niyang gawin. Mukhang ito muna ang pagkakaabalahan ko ngayon. Sabi niya kaya wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Guwapo si Gino. Matangkad, maganda ang tindig at moreno. Noong nag-aaral pa kami ay maraming nagkakagusto sa kanya at akala ko talaga noon ay mataas ang pangarap niya sa buhay. Pero ngayon, hindi na ako sigurado sa mga gusto niya dahil nakikita ko rin naman na wala siyang ginagawa. 2 taon na siyang tapos sa pag-aaral pero nandito pa rin. Hindi ka ba magtatrabaho? Hindi ka ba sasakay ng barko? Tanong ko habang nakatingin sa kanya kaya sandali siyang napasulyap sa akin pero kaagad niya ring binalik ang tingin niya sa kalsada. Hindi ko pa alam. Hindi ako sigurado kung makakasampa. Sabi niya na itinango ko na lang. Nang makarating kami sa school ay muli ko nilagay sa harap ng tricycle ang bayad ko dahil hindi ko alam kung kukunin niya ba o hindi kaya nanigurado na ako. At natawa siya nang makita ang ginawa ko pero hindi na lang niya pinuna iyon. Salamat, sabi ko, saka naglakad na papasok sa loob ng gate. Good luck sa trabaho, Gwen. Ma'am. Habol niya, kaya natawa na lang ako ng mahina bago umiling. Ma'am Reyes, nabi mo ba yun? Tanong ng mga kapwa guro kong nakakita sa akin bumaba sa tricycle. Kaagad naman akong umiling. Kakilala ko lang po at wala pa akong plano mag-boyfriend. Sabi ko at sinabayan ko pa ng mahinang tawa na tinanguan naman ng mga co-teachers ko. Oo, wag muna. Saka mamili ka ng lalaking kaya kang buhayin lalo na at sobrang mahal ng mga bilihin ngayon. Think wisely kumbaga. Sabi pa nila na ikinatango ko naman. Hindi naman ako nagmamadali. Pwede rin akong tumandang dalaga. Wala pa akong plano kaya hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari talaga sa hinaharap. Ang gusto ko lang ngayon ay magtrabaho at magkapera para makatulong sa pamilya ko at para maibalik sa kanila ang mga bunga ng pagsisikap nila noong nag-aaral pa lang ako. Sa araw-araw ay palagi nang si Gino ang nagdadala ng tricycle nila at palagi rin niya ako natsitsyempohan kaya wala na akong magawa kundi sumakay. Kaya hindi rin ako nakakaiwas sa tanong ng mga co-teachers ko tungkol sa kanya at kung bakit siya ang sinasakyan ko papunta at pauwi. At ngayong araw nga ay naglalakad ako palabas ng gate ng school para mag-abang ng tricycle
at kaagad kong nakita ang tricycle ni Gino na nakapark at siya ay bahagyang humihiga sa motor na parang may hinihintay. At nang makita niya ako, ay kaagad siyang tumayo, saka ngumiti sa akin. "Ma'am, magandang hapon," sabi niya, kaya bahagyan nangunot ang noo ko, saka ako naglakad palapit sa tricycle. "Bumabiyahe ka?" Tanong ko na mabilis namang niyang ikinatango. "Oo, tara na," sabi niya, kaya nagtataka na lang akong pumasok sa loob ng tricycle. Saka bahagyang lumingon sa gate ng school para makita kung may hinihintay ba siyang pasahero dahil mukhang kanina pa siya nandito. "Wala kang hinihintay?" Tanong ko na inilangan lang niya, saka na pinaandar ang tricycle kaya muli ko siya nilingon na may pagtataka. "Gina, hinihintay mo ba ako?" Mahinang tanong ko at sakton narinig niya iyon. Hindi ko inaasahan na magugulat siya at biglang napapreno, kaya mabilis akong kumapit. "Gwen, sorry. Nagulat lang ako." Mabilis na sabi niya, kaya napabuntong hininga na lang ako at tumango. "Hindi, okay lang. Sa bayan na lang ako bababa. May bibilhin lang ako." Mahinang sabi ko at kita ko ang pagtango niya. At dahil malapit lang ang bayan, ay kaagad kaming nakarating doon. "Hihintayin na lang kita," sabi niya nang makababa ako na mabilis kong ikinailing. "Hindi na, wag na. Marami pang mga pasaherong nag-aabang ng masasakyan. Sayang naman. Sasakay na lang ako mamaya sa ibang tricycle." Sabi ko, sabay ngiti ng marahan, pero hindi siya ngumiti. Seryoso lang siyang tumingin sa akin na para bang hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. "Oo nga pala, teacher ka na. Sige, ingat." Malamig na sambit niya at dali-daling umalis. Napaawang naman ang mga labi ko sa gulat sa sinabi niya. Hindi ko maintindihan kung bakit nasabi niya iyon, pero huli na para tanungin pa siya kasi tuluyang nakaalis. Namili ako nang nagtataka dahil sa sinabi ni Gino at dala ko ang litong iyon kahit pa nakauwi na ako sa bahay. At kinabukasan ay maaga ulit akong nagbantay ng tricycle sa labas ng bahay. At makita ko ang tricycle na pinasada ni Gino ay hindi na ako nagpara kasi alam kong hihinto naman siya. Hinawakan ko ng mabuti ang bag ko para handa akong pumasok sa tricycle. Pero iyon na lang ang pagsinghap ko nang dire-diretso iyong lumampas sa akin na para bang hindi ako nakita. "Ano?" Gulat na sambit ko habang sinusundan ng tingin ang tricycle ni Gino na lumalayo na. Matagal pa bago ako natauhan kaya wala sa sarili akong nagpara ng kasunod na tricycle at nagpahatid sa school. Pero hindi ko pa rin makalimutan ang paglampas ni Gino sa akin. Alam kong nakita niya ako, kaya hindi ako makapaniwalang nagpatuloy lang siya. "Ma'am, iba yata ang sinakyan mo ngayon." Pansin ng mga kapwa kong guro na nasa guardhouse. Bahagya naman ako nagtaka sa pagpuna nila, pero inilingan ko na lang at tinawanan. "Si Gino ang palagi mong sinasakyan, hindi ba? Mabait na bata yun, pero sana mangarap siya ng malawak," sabi ng matandang guro, saka napailing na tila hindi nagugustuhan. Gusto ko sanang dumagdag, pero pinili ko na lang na tumahimik para matigil na lang ang mga tanong nila. Pagkauwian ay nahuli kaming mga teachers ng uwi dahil may ginanap na meeting. Kaya ang kasabay kong lumabas ay ang mga teachers na nag-uusap-usap. "Hala, wala na yata tayong masakyan. Hapon na masyado," sabi ng mga kasama ko, kaya sabay-sabay kaming huminga ng malalim. Pero ilang sandali pa ay may natanaw kaming tricycle na papalapit at hindi ko alam kung bakit bigla ako nainis nang makilala ko ang tricycle
pati ang driver. Si Gino na naman at kaagad siyang tinawag ng mga kasama ko kaya mabilis siyang nagpark sa harap namin. 6 kaming lahat ng nandito at pagkahinto ng tricycle sa harap namin ay kanya-kanya nang sumakay ang mga kasama ko hanggang sa mapuno at wala na akong masakyan. Si Ma'am Reyes, kasya pa ba? Nag-aalalang sabi ng mga gurong kasama ko. Nang makita kong malabo na talaga akong kumasya, ay ako na mismo ang umiling. Okay lang, mauna na kayo. Maghihintay na lang ako ng kasunod. Sabi ko, sabay tingin kay Gino na tahimik lang na nakatingin sa akin. At bigla ko nainis, lalo nang mag-iwas siya ng tingin. Ngumuwi ako doon at tumingin na lang sa harap dahil baka sakaling may tricycle pan dumaan. Ilang sandali nga ay umalis na sila at naiwan ako mag-isa sa labas ng school na naghihintay. Ilang minuto ang lumipas at wala nang dumaan pang tricycle. Nangangalay na ang pako pero wala pa talagang masasakyan. Nakailang buntong hininga na rin ako pero wala talaga. 1 oras ang lumipas at mas lalo akong nakaramdam ng inis. Nang maramdaman ko ang pagpatak ng mahinang ulan. Ang malas, Gwen, bulong ko sa sarili ko. Saka ko mabilis na inilabas ang payong ko. Hindi ko naiisip o nakikita ang sarili kong maglalakad ngayon. Pero wala talaga akong masakyan, kaya bahala na. Isa pang problema na itong school namin ay sa may bandang papasok, kaya walang gaanong pumapasok na sasakyan. Napabuntong hininga ulit ako nang biglang lumakas ang ulan. Kaunti na lang talaga at mababasa na ako. At halos tumalon ako sa tuwa nang may matanaw akong tricycle na papalapit. Pero nabura ang tawa ko nang makita kung sino iyon. Walang dumaan? Tanong niya nang huminto ang tricycle sa harap. Wala sasakay na ako magbabayad naman ako Sabi ko, saka mabilis ang pumasok sa loob ng tricycle dahil wala naman akong choice ngayon at gusto ko na talagang umuwi. Pinaandar niya ang tricycle at tahimik lang ako sa loob. Ilang sandali pa ay napasulyap ako sa kanya na seryoso sa pagmamaneho. Hindi ko alam kung bakit inis na inis ako. Pero nawala ang atensyon ko sa kanya nang may pumara na isang pasahero kaya umusog ako para makapasok ito. Ma'am Gwen, bati ng ginang na naalala kong nanay ng isa sa mga estudyante ko. Magandang hapon po. Marahang bati ko kaya mas lalong lumawak ang ngiti niya. Saka marahang napasulyap kay Gino. Saka balik sa akin na mas ipinagtaka ko. Ang lakas ng ulan, ma'am. Buti naman at may sumusundo na sa'yo. Sabi niya, dahilan para bahagyang kumunot ang noo ko. Po, sabi ko, pero malisyoso lang siya ulit na sumulyap kay Gino at balik naman sa akin. Kaya napangyuwi ako nang maintindihan iyon. Napasinghap ako, saka mabilis na umiling. Mali po, nagko-commute po ko. Sabi ko, sabay tawa ng mahina. Natawa na lang siya at hindi nagtagal ay bumaba na rin kaya ako na lang ulit ang pasahero. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa tapat ng bahay at tumila na rin ang ulan. Sa pagkakataong ito ay inabot ko na kay Gino ang pamasahe ko at ilang segundo niya iyong tinitigan bago tuluyang kunin na walang kahit anong pasabi. Salamat, sabi ko. Pero wala akong natanggap na sagot. Umalis lang siya kaagad at hindi ko alam kung bakit parang ako pa ang may kasalanan. Gayon nagbayad naman ako ng sakto. Inis akong pumasok sa bahay at naabutan ko si mama na nagluluto habang ang kapatid ko ay nasa sala. Wala si papa at mukhang nasa labas na naman. Inis kong inilapag ang bag na dala ko sa tabi ng kapatid ko
at napalakas iyon kaya bahagya siya napatalon sa gulat. Ate, high blood ka na naman. Reklamo niya pero hindi na ako umimik. Ang suplado ng tricycle driver, sabi ko, saka kumunot ang noon niya. Bakit? Hindi ba si Kuya Gino ang nasakyan mo? Tanong niya na hindi ko na sinagot. Nadala ko ang inis kong iyon hanggang sa pagtulog ko at kinabukasan ay maaga akong gumising para maghanda sa trabaho. Sa parehong oras ay muli ako naghintay ng masasakyan sa labas ng bahay at laking pasasalamat ko nang may dumating na tricycle na kaagad huminto sa harap ko. Nakapasok na ako sa tricycle nang makita ko sa salamin ang pamilyar na tricycle na nakasunod. Kaya bahagya kong yun nilingon at nakita ko si Gino na nagmamaneho. Parang ang siya na lang ang mamamasada ng tricycle ni Tito Eric. Maaga akong nakarating sa trabaho na wala namang pinoproblema. Pero ng tanghali ay may meeting na gaganapin sa munisipyo ng bayan para sa aming mga guro. Kaya pinauwi lahat ng mga estudyante dahil wala ng pasok at kami naman ay naghanda na para pumunta doon. Ang ibang mga guro ay may sariling sasakyan at kaming mga walang sasakyan ay nag-abang sa labas ng masasakyan. Ayan na si Gino, Ma'am Reyes, sabi ng mga kasama ko kaya tinignan ko nga ang tricycle ni Gino na papalapit. May discount ba kami dito, Ma'am Reyes? Natatawa na dagdag pa ng iba kaya nangunot ang noo ko. Inasar pa nila ako kaya hindi ako naging komportable lalo na at naririnig iyon ni Gino. Gino, sa munisipyo kami. May discount ba kami dito? O si Ma'am Reyes lang ang may discount? Biro pa ng isang kasama ko kaya dumaan ang inis sa mukha ko bago ko tinignan si Gino na nakatingin sa akin. Binubugaw niya naman masyado si Ma'am Reyes, sabi ng isa pa kaya sobrang hindi na ako komportable. Mataas naman yata ang standards ni Ma'am Reyes, ma'am. Hindi ko maaabot. Biglang sagot ni Gino kaya mas lalong nangunot ang noo ko. Ay ganun ba? Sayang naman pala. Natatawang sagot ng nang-aasar sa amin at natigil na nga matapos iyon na ipinagpasalamat ko sa loob ng utak ko. Nagkasya kami sa tricycle kaya agad rin tumulak patungo sa munisipyo. Nag-iingay ang mga kasama ko habang ako ay tahimik lang. Nalalapit na ang piyesta ng bayan namin kaya siguro kami may meeting para doon. At pagkarating nga sa plaza sa munisipyo ay nakita ko ng may mga nagbebenta na doon at may mga rides na rin dahil sa nalalapit na piyesta. Huminto ang tricycle sa harap mismo ng munisipyo kaya kanya-kanya na kaming bumaba at nagbayad. Matapos magbayad ay sumabay ako sa mga kasamahan ko papasok at kaagad kaming naupo sa pwesto na para sa amin. Ma'am, akala ko talaga kasintahan mo na si Gino dahil siya palagi ang naghahatid at nagsusundo noong mga nakarang araw. Sabi ng isang co-teacher ko na siyang nagpagulat sa akin. Nanlaki ang mga mata ko at kaagad ko siya nilingon. Hindi. Mabilis na pagtanggi ko at natawa naman ang mga nakarinig. Guwapo si Gino pero huwag muna baka may makilala kang seaman. Biro pa ng iba na ikinatawa ko na lang rin. Mabilis na natapos ang meeting at pagkalabas namin ay kaagad kong namataan ang tricycle ni Gino. Mukhang may pasaherong binaba sa malapit at kaagad siyang tinawag ng mga kasamahan ko. Ilan tayo? Sakto lang? Tanong namin sa isa't isa. At nang makita kong kasya kami sa tricycle, ay kanya-kanya nang pumasok. At wala na akong ibang choice kung hindi sa motor sa likuran ni Gino pumesto dahil napuno na ang loob. Teka, sabi ko, saka bahagyang kumapit sa braso niya para makaupo ako ng maayos.
lalo na at hindi ako sanay sumakay sa motor. Hindi rin naman pinaandar ni Gino ang tricycle hanggang sa hindi pa ako nakaayos. Tahimik lang ako habang ang mga guro na kasama ko ay nagtatawanan na sa loob. Ang kapatid ng asawa ko, seaman rin yun. Single na single. Pinipilit nga namin na mag-asawa na. Rinig kong pag-uusap nila. Si Ma'am Gwen, sabi nila, kaya natawa ko ng mahina. Oo, sabi ko nga irereto ko dito kay Gwen. Natawa na lang ulit ako at umiling. Anong masasabi mo, Gwen? Pwede ba? Tanong nila. Basta ba may chocolate sa tuwing bababa siya? Saka dapat may allotment din. Pagsakay ko sa biruan, kaya mas lalong nagtawanan ang mga kasama ko. At pati ako ay hindi na rin nakapigil sumabay. Pero natigil ako sa pagtawa nang bahagyang lumingon si Gino sa amin. Nang bumaba ang isang kasamahan namin, ang tingin niya ay parang may inis at lungkot na hindi ko maintindihan, na para ring nang aakusa. Ma'am Gwen, sabihin ko na sa kapatid ng asawa ko na dalawin ka sa school. Kakababa lang kaya may budget pa yun. Biro ulit ni Ma'am Perales, pero hindi na ako nakasagot dahil supladong nag-iwas ng tingin si Gino na para bang may ginawa akong masama sa kanya. Ano? Mahinang tanong ko sa pabulong na paraan. Alam ko narinig niya pero wala akong narinig na sagot. Isa-isang bumaba ang mga kasama ko at buong akala ko ay ako ang ikatlong ibababa dahil malapit ang bahay ko sa ikalawang bumaba. Pero biglang dumiretso si Gino kaya napasinghap ako. Dapat binaba mo na lang ako, sabi ko, pero hindi siya sumagot at tuloy-tuloy lang sa pagmamaneho. Napabuntong hininga na lang ako dahil wala na akong magagawa. Dahil imbes na malapit na ako sa bahay kanina, ay mas lalo lang akong napalayo ngayon. Isa-isang bumaba ang mga kasama ko at dahil ako ang pinakahuli, ay lumipat ako sa loob ng tricycle. Nagmamadali ka? Tanong niya, kaya inis ko siyang tinignan. May mga pasahero siya, pero naiinis ako dahil pwede na akong bumaba kanina, pero dinala niya pa ako sa malayo. Bakit? Wala ka na naman pasahero ah? Tanong ko dahil uwing-uwi na ako. Babalik na tayo, sabi niya at hindi ko na talaga napigilan ang inis ko dito. Naghalo na ang pagod at gutom. Dapat kasi kanina binaba mo na ako. Malapit lang naman ang bahay namin kanina. Dumiretso ka kasi. Inis na sabi ko at hindi ako makapaniwalang nabasa ko ang pagkamangha sa mukha niya dahil sa inis ko ngayon. Matatagalan kasi kung liliko ako, sabi niya, pero umiling na lang ako dahil sa inis. Oo na, ihatid mo na lang ako sa bahay. Doble na ba ang pamasahe ko dito? Tanong ko at narinig ko ang tawa niya na mas lalo kong ikinainis. Ipunin mo na lang, magbayad ka na lang kapag may seaman ka na, sabi niya at hindi ko alam kung sarkastiko ba iyon o hindi. Wow, hindi ko alam na chismoso ka pala. Sabi ko, hindi ko alam na sineryoso niya ang pagsakay ko sa biro ng mga co-teachers ko. Kapag ako nakasampa, bulong niya na narinig ko naman. Bigla akong kinabahan doon pero hindi ko pinahalata dahil wala namang rason para kabahan ako. Hindi na ako sumagot dahil parang nawalan na ako ng sasabihin dahil sa narinig ko sa kanya. Kapag ba hindi seaman hindi pwede? Biglang tanong niya sa gitna ng katahimikan ko. Biglang kumalabog ng mabilis ang puso ko at gulat ko siyang tinignan. Panaka-naka siyang sumulyap sa akin pero kaagad rin namang binabalik ang mga mata sa kalsada. Bakit mo natanong? Mahinang tanong ko pabalik. Rinig ko ang mahina niyang paghalakhak pero tunog peke iyon. Kaya nanatili ang mga mata ko sa kanya. Bakit hindi ka sumagot? Balik tanong niya, kaya napailing na lang ako. Saka tumingin na rin sa harap.
Kahit hindi seaman, basta ayokong mamuhay ng mahirap habang buhay. Mahinang sagot ko at hindi ko ulit napigilan ang paglingon ko sa kanya. Nakita ko ang bahagyang pag-igting ng panga niya at matapos iyon ay hindi na siya nagsalita. Naging tahimik na kami pareho hanggang sa makarating sa bahay. Kaagad kong inabot sa kanya ang pamasahe ko. Pero malamig lang niya iyong tinignan na parang nag-iisip pa kung kukunin niya o hindi. At dahil mukhang hindi niya kukunin, ay nagkusa na akong ilagay iyon sa harap ng upuan sa loob ng tricycle para siguradong makapagbayad ako. Salamat, mahinang sabi ko, saka na tumalikod papunta sa bahay. Pero ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko ay huminto ako dahil sa pagtawag niya. Gwen, mahinang tawag niya, kaya napalunok ako bago ko siya nilingon. Ano? Mahinang sagot ko habang kunot ang noo. Bigla siyang napapikit ng mariin. Saka umiling na para bang pinili na lang na huwag ituloy ang gusto niyang sabihin. Wala, aalis na ako. Sabi niya, saka siya tuluyang umalis. Kaya nagtataka ko siyang sinundan ng tingin hanggang sa tuluyang mawala ang tricycle niya sa paningin ko. Nang makalapit ako sa bahay, ay nakita ko ang kapatid kong nakatingin sa akin nang may pagtatanong. Ate, naniligaw ba sa'yo si Kuya Gino? Tanong niya na ikinagulat ko ulit. Tumibok rin ng mabilis ang puso ko na hindi ko alam kung bakit. Ha? Bakit? Tanong ko. Wala, napapansin ko kasi na siya ang palagi nasasakyan mo. Naisip ko lang, gwapo naman siya, hindi na masama. Saka ang tagal niyo nang magkakilala, baka ito na ang tamang panahon. Sumubok siya noon, hindi ba? Sabi niya pa, kaya mas lalong nalukot ang muka ko. Ang tsismosa mo, sabi ko na tinawanan niya lang. Ate, tumanggap ka na kasi ng maniligaw. Huwag ka na maghintay pa ng bilyonaryo kasi baka magsasaka ang dumating. No offense. Asar niya, kaya mas lalo akong nainis. Kung magtapos ka kaya muna, gusto mo bang mag-asawa na ako? Sige, sino magbabayad ng tuition mo? Panakot ko, dahilan para mapanguso siya. Ate naman, sinasabi ko lang naman na gwapo si Kuya Gino. Maktol niya na ikinailing ko na lang. Ikaw Karen, tigil-tigilan mo nga itong ate mo. Mag-aasawa ng seaman yan. Sabat na ni Papa na kanina pa pala nakikinig. Huwag seaman, mga babaero yan. Natatawang sagot ng kapatid ko. Kaya natawa na lang rin ako at hindi na sila sinabayan sa biruan dahil pagod na ako. Ang sumunod na araw ay Sabado, kaya wala akong trabaho. Nagpasya akong bumili ng mga gamit na kakailanganin ko sa bayan dahil kung hindi pa ako bibili ay siguradong wala na akong time sa mga susunod pang araw para dito. Pagkatapos mag-agahan ay kaagad akong naghanda para umalis at bandang 9:09 ng umaga ay naghihintay na ako ng tricycle sa labas ng bahay namin at ilang sandali pa nga ay nakita ko ang isang pamilyar na tricycle. Pero nang huminto ito sa harap ko, ay nangunot ang noo ko. Saan ka tutungo, Gwen? Sakay na. Nakangiting sambit ni Tito Eric. Doon ako nahimasmasan sa gulat, kaya dali-dali rin akong sumakay. Si Gino po, magalang na tanong ko na ikinatawan niya ng marahan. May pinuntahan, iha. Nag-apply kasi siya sa isang kumpanya at tinawagan siya kaya pinuntahan niya saglit. Sabi niya na marahan kong ikinatango. Saan pa po siya? Tanong ko na ipinagkibit balikat lang rin ni Tito Eric. Hindi ko alam sa batang yun, hindi naman siya nagsasabi ng mga plano niya. Sagot nito na ikinatango ko naman. Mabuti naman, mahinang sagot ko. Saka nanahimik na pagkatapos. Pagkarating sa bayan ay kaagad akong namili at pagka-uwi ko
ay hinayaan ko ang sarili kong magpahinga. Pero sobrang bilis ng oras dahil parang umidlip lang ako dahil Lunes na kaagad. Sahod lang talaga ang nagpipilit sa akin na magtrabaho kahit ayaw ko na sana. Hindi ko alam na ganito kapagod magtrabaho. Bigla ako nagsisisi kung bakit pinili ko pang maging guro. Umagang-umaga akong nagbantay ng masasakyan at si Tito Eric ulit ang unang dumaan. Si Gino po, mahinang tanong ko, kaya nilingon niya ako habang nakangiti. Tulog pa, nagiging batugan na naman. Natatawang sambit niya, kaya napangiwi ako at napailing na lang. Pagkarating ko sa eskwelahan na pinagtuturuan ko, ay kaagad na bumungad sa akin ang nakangiting si Ma'am Perales. Ma'am Gwen, maipapakilala ko sa iyo yung sinasabi kong seaman na bayaw ko. Tuwan-tuwa na sambit niya at hinila ko ng tuluyan papasok sa gate at hindi nga ako makatanggi hanggang sa nakalapit kami sa isang puting pick-up. Ma'am, mahinang sambit ko para sana pigilan siya pero bumaba na ang binata ng pick-up at bumungad sa amin ang lalaking nakangiti. Siya kasi ang naghatid sa akin ngayon kasi busy ang asawa ko. Oo nga pala, si Jake. Jake, si Gwen, single siya. Natatawang pagpapakilala ni Ma'am Perales. Awkward naman ako na pangiti at kaagad akong huminga ng malalim nang bumaba ang lalaki para lumapit sa akin. Hi Gwen, ma'am pala. Mukhang bibig ka ni ate. Maganda ka nga. Preskong sabi nito na nagpangiti sa akin. Hi, mahinang bati ko pabalik saka tinanggap ang alok niyang pakikipagkamay. Sorry dito kay ate, sabi niya na ikinatawa naman ni Ma'am Perales. Hindi okay lang. Sagot ko naman kaya napangiti siya at napakamot ng bahagya sa batok na para bang nahihiya. Ilang saglit pa kami nag-usap bago ko magpaalam dahil para makapag-log in. Dahil doon ay kinulit ako ng kinulit ni Ma'am Perales at halatang nilalakad niya ang brother-in-law niya sa akin na tinatawanan ko naman. Ano, pasado ba? Pang-ilan na niyang tanong. Pwede naman po, sabi ko, kaya napapalakpak siya sa tuwa. Matagal na namang hinihintay yun na mag-asawa. May pera nga pero wala namang uuwi ang asawa. Ikaw na yata ang hinihintay. Sabi niya na inilingan ko lang. Nang mag-uwian ay sinundo si Ma'am ni Jake na siyang nilalakad niya sa akin kaya pinilit niya akong sumabay sa kanila. Ilang beses akong tumanggi pero hindi niya yun tinanggap kaya wala na akong magawa kung hindi sumakay na lang. Bagay kayo? Sa totoo lang, hindi ba sabi nila na bagay talaga ang seaman at guro? Sabi ni Ma'am nang makasakay ako sa kotse. Nahihiya naman akong tumawa lalo na at lumingon sa akin si Jake. Kung papayagan ba naman ni Ma'am? Sabi nito na muli kong ikinatawa. Hindi ko magawang seryosohin ang lahat kaya kahit anong paglalakad ni Ma'am ay tawa lang ako ng tawa at iling ng iling hanggang sa makarating kami sa bahay. At pagkahinto ng sasakyan ay hindi ko akalaing bababa si Jake para pagbuksan ako ng pinto. At pagkababa ko ng kotse ay doon ko napansin na maraming tumatambay sa hindi kalayuan kaya mas lalo akong nailang nang hinarap ko si Jake para magpasalamat. Maraming salamat, sabi ko, sabay ngiti ng marahan at kumaway rin ako kay Ma'am Perales sa loob ng kotse. Walang anuman, bukas ulit, sabi niya. Sige, sabi ko na lang, kaya kumaway na siya at bumalik na sa loob ng kotse at tuluyan ng umalis. Nang makaalis sila ay wala sa sarili akong napalingon sa mga tambay sa di kalayuan at hindi ko alam kung bakit kaagad nahanap ng mga mata ko si Gino na nakatingin rin sa akin habang tinatapik ng mga kasama niya ang balikat niya. Lugi ka tol, may kotse. Rinig kong tawanan nila pero hindi naalis sa akin ang mga mata ni Gino at hindi ko rin alam kung bakit tinitignan ko rin siya pabalik. Ilang sandali pa
ay bigla siyang nag-iwas ng tingin. Saka umiling bago tumawa sa mga kasamahan niya. Napaawang ang mga labi ko dahil doon at mabilis rin akong nag-iwas ng tingin. Hindi ko alam pero bigla kong nakaramdam ng sakit na hindi ko maintindihan kaya dali-dali akong naglakad palapit sa bahay. Sasampa na rin si Gino ng barko. Pagkababa niya, may four wheels na rin siya. Iyon ang huli ko narinig. Bago ako tuluyang makapasok sa loob ng bahay, dala ang puso kong sobrang bilis ng tibok sa hindi ko alam kung bakit. Sino yung naghatid sa'yo, nobyo mo? Bungad ni Papa, pero natulala lang ako kaya nangunot ang noo niya. Ilang sandali lang akong tulala bago tuluyang nahimasmasan kaya umaling ako kay Papa. Co-teacher ko pa, mahinang sabi ko na ikinatango niya. Akala ko nobyo mo na. Okay na yun kung sakali anak. Huwag lang tambay. Narinig ko sa mga tambay sa labas na gusto ka raw ng anak ni Eric. Sabihin mo na wag muna. Magbanat muna siya ng buto para hindi kayo magutom kung kayo man. Sabi niya kaya mas nagwala ang puso ko. Sino pa? Tanong ko. Si Gino. Ewan ko sa batang iyan. Mukhang nawiwili na sa kaka-enjoy ng kabataan niya. Ay nako sayang. Kung ako siya, hindi ko na sinayang panahon. Ayoko na lang magsalita. Sabi niya, saka na lumabas ng bahay. Habang ako ay naiwan namang tulala at hindi maproseso ang mga sinabi ni Papa. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil tumatak sa akin ang mga sinabi ni Papa at hindi ko rin makalimutan ang mga mata ni Gino at nanatili iyon sa utak ko hanggang sa sumunod na araw. Kaya tulala akong nag-aabang ng tricycle sa harap ng bahay namin. At ang pamilyar na tricycle ang unang dumaan. Buong akala ko ay si Tito Eric ang nagmamaneho. Pero nang makita ko si Gino, ay nagulat ako. Good morning, ma'am. Sabi niya, sabay ngiti. Kaya bahagyang tumaas ang kilay ko bago ko ngumiti. Good morning, mahinang sabi ko at hindi nga nagtagal ay nakarating na kami sa school. Pero hindi pa ako nakakababa ng tricycle ay nakita ko nang kumakaway si Ma'am Perales at katabi niya si Jake na nakangiti naman. Bigla ako nataranta sa pagkuha ng pera kaya hindi ko na nabilang ng husto ang nilagay ko sa harap ng upuan. Mabilis akong bumaba, saka nagpasalamat kay Gino na seryoso lang ang tingin sa akin. Gwen, mahina at seryosong tawag niya kaya nangunot ang noo ko. Hindi nakatakas sa mga mata ko ang bahagya niyang pagtingin sa loob ng school pero kaagad niya ring binalik ang tingin sa akin. Nanliligaw na ba sa'yo? Tanong niya at kaagad kong nakuha kung sino ang tinutukoy niya. Kaya marahan akong tumawa, sabay iling. Hindi, sabi ko naman, pero hindi naalis ang kaseryosohan ng mukha niya. Dahilan para lalo akong magtaka. Luluwas akong Davao bukas, biglang sabi niya at napasinghap ako doon sa gulat. At bahagya akong nakaramdam ng lungkot at hapde na hindi ko inaasahan. Ha? Tanong ko. Dahil hindi ko maintindihan kung bakit niya sinasabi to at kung bakit siya pupunta sa Davao. Nandun kasi ang barkong sasampahan ko. Nakapag-isip na ako kanina na sasampa. Noon pa ako nakakatanggap nito pero wala pa sa plano ko. Pero ngayon, nagdesisyon akong sasampa na. Seryosong sambit niya at mas nagbigay sa akin ng kaba ay ang diretsyo niyang pagtitig sa mga mata ko na may ipinapahiwatig. Ingat, nanginginig na sabi ko. Saka ngumiti ng kaunti pero nanatili siyang seryoso. Matatagalan pa akong bumalik pero siguro naman pwede na. Sabi niya, sabay ngiti na halatang peke at lungkot kaya napasinghap ako. Hinayaan ko siyang dugtungan ng sinabi niya dahil hindi ko rin naman alam ang sasabihin. Ang hirap maging tambay kapag teacher ang gusto. Ang sakit sa pride. Sabi niya na sinundan niya ng tawa pero hindi ako natawa.
Tinignan ko lang siya ng mariin dahil gusto kong diretsuhin niya ako ngayon sa kung ano man ang gusto niyang ipahatid. Mga 1 taon siguro, baka kaya ko nang makipagsabayan. Sabi niya, saka siya malungkot na napatingin ulit sa loob ng gate ng school. Pero ako ay nanatili lang na nakatingin sa kanya. Anong gusto mong sabihin? Buong lakas na tanong ko at dumaan ang takot at pangamba sa mga mata niya pero hindi siya umatras ng tingin. Sana kapag bumalik ako, pwede pa. Sabi niya, saka napailing ako at napahinga na lang ng malalim. Abutin mo muna ang mga gusto mong abutin, Gino. Saka mo ko balikan. Sabi ko, saka dahan-dahan na siyang tinalikuran at sa paglalakad ko palayo ay hindi ko maipaliwanag ang bigat ng dibdib ko na parang ang lungkot-lungkot ko. Hindi ako kailanman nagkagusto kay Gino kahit pa matagal na kaming magkakilala at kahit pa alam kong may gusto siya sa akin noon. Pero ngayon, hindi ko alam kung bakit may bigat sa dibdib ko dahil sa mga narinig mula sa kanya. Ma'am, bati ni Jake pero masyadong mabigat ang loob ko para makipag-usap ngayon. Kaya bahagyang kaway lang ang ginawa ko bago ko dire-diretsyong nag-log-in at pumasok na sa classroom. Nang makarating ako sa classroom ay kaagad akong pumalumbaba sa lamesa ko. Saka ilang beses na huminga ng malalim. Ilang beses ko yung ginawa hanggang sa bahagya akong nakaramdam ng kaginhawaan. Hindi ko alam kung bakit ganito na ang epekto ni Gino sa akin ngayon. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa siya ang palagi naghahatid sa akin. Hindi ko maipaliwanag. Parang gusto ko na hindi. Parang naninigip ang dibdib ko. Buong araw akong wala sa kondisyon at pagka-uwi ko sa bahay ay usap-usapan na nga ang pag-alis ni Gino. Hindi ako lumabas pero bukang bibig iyon ng kapatid ko. Pero umasta akong walang pakailam hanggang sa umabot ang sumunod na araw ay mas lalong lumakas ang usap-usapan. Mabuti naman at sasampan na si Gino. Rinig kong pag-uusap ng mga tao nang dumaan sila sa harap ko habang nagbabantay ako ng masasakyan. Wala sa sariling napatingin ako sa isang direksyon kung saan ang bahay nila Gino. Hindi kami magkapit bahay pero hindi rin sobrang layo ng bahay nila kaya hindi imposible na marinig ko nga araw-araw ang mga balitan tulad nito. Napalunok na lang ako at kaagad iyong inalis sa sistema ko bago ko pumasok sa tricycle na huminto. Iha, magandang umaga. Mahinang bati ni Tito Eric kaya napangiti ako. Tito, magandang umaga po. Nakaalis na pala si Gino? Mahinang tanong ko na ikinatango niya at hindi ko maitatanggi na masaya siya. Oo, kaninang madaling araw. Mabuti nga at nagkaisip na yung magtrabaho. Sabi niya habang natatawa na sinuklian ko naman ng ngiti. Ilang araw, linggo at buwan ang lumipas na tila napakabilis. Sa mga araw na yon ay sumubok manligaw si Jake. Noong una ay hinayaan ko pero matapos ang 1 buwan ay maayos ko siyang tinanggihan dahil wala akong nararamdaman at hindi ko nakikita ang sarili kong makakasabay sa mga gusto niya. Nanatili kami magkaibigan hanggang sa makabalik siya ng barko at paminsan-minsan na nangangamusta na hinahayaan ko lang rin naman. Ang 1 taon ay naging 2 taon at hindi ako nakarinig ng kahit anumang balita tungkol kay Gino. Hindi sa umaasa ko sa mga sinasabi niya noong umalis siya. Sadyang kuryoso lang ako sa buhay niya ngayon. Nagpatuloy ako sa pagtrabaho, lalo na ngayong graduating na rin si Karen sa kolehiyo, kaya mas madami ang gastusin at nagagawa ko naman iyong tustusan. Isang araw, medyo hapon na akong nakalabas ng classroom ko dahil abala ko sa darating na card distribution at nanlaki ang mga mata ko nang makita si Jake na nakangiti habang nakasandal sa kotse niya. Kailan ka bumaba? Tanong ko na tinawanan lang niya. Hindi nawala ang komunikasyon namin pero hanggang ngayon kaibigan lang talaga
ang tingin ko sa kanya. Kahapon, sagot niya, kaya napangiti na lang ako at tumango. Pinilit niya akong ihatid sa bahay, kaya wala na akong magawa kung hindi pumayag. At tulad ng araw-araw na nangyayari, ay kaagad kong natanaw ang mga tambay sa tindahan malapit sa amin na nagtatawanan at nag-iinuman. Salamat, sabi ko kay Jake nang makababa. Bumaba rin siya at sabay kaming tumingin sa mga tambay na sobrang ingay. Parati silang maingay, pero iba ang ingay nila ngayon. Sige, mauuna na muna ako, sabi niya, kaya muli ko siya nilingon. Pasok ko muna, alok ko, pero pasulyap-sulyap ako sa mga tambay. Hindi na, bukas na lang, ihahatid ulit kita. May dadaanan na rin kasi ako. Ibati mo na lang ako sa mama at papa mo, sabi niya, kaya tinuon ko na ang buong atensyon ko sa kanya. Saka siyang yinitian ng tipid. Sige, baka masanay ako. Biro ko pa na ikinatawa niya. Hindi ba talaga pwede? Tanong niya, kaya napahinga ako ng malalim. Saka nagkibit ng balikat. Natawa naman siya, pero biglang nagsigawan ang mga tambay. Kaya nadistract ako. Gino, libre mo naman kami ng pulutan. Umaasenso na tayo. Rinig kong sigawan na nagpagulat sa akin ng husto. Kaya mabilis akong lumingon sa direksyon ng mga tambay. At nanigas ako nang makita ang isang pamilyar na lalaki. Ibang-iba, pero alam kong siya yun. Pumuti ng sobra at lumaki ang katawan. May maliit na ngiti. Pero dahil nakatingin na rin siya sa akin, ay nagtama ang mga mata namin at unti-unting nawala ang mga ngiti niya nang mapatingin sa kasama ko. Gwen, biglang tawag ni Jake. Kaya bigla ako natauhan at mabilis na bumaling ulit sa kanya. Pero ang puso ko ay nagsimulang magwala. Ha? Wala sa sariling sambit ko, sabay lunok. Una na ako, kita tayo bukas. Bigyan kita ng chocolate. Natatawang sabi niya. Saka na siya pumasok sa sasakyan niya at umalis. Pero wala pa rin ako sa sarili. Gino pare! Rinig kong sigawan ulit ng mga tambay. Kaya muli kong hindi napigilan ang sarili ko at napatingin ulit sa direksyon nila. Ilang taon na nawala pero nang bumalik, ibang-iba na. Ano, maghahanap na ba ng asawa? Mga kapitbahay, naghahanap na ng mapapangasawa si Gino Ferrer. Sigawan ulit nila. Kaya napaiwas na ako ng tingin at mabilis nang naglakad sa loob ng bahay. At nang makapasok ako ng tuluyan, ay doon ko pinakawalan ang malakas kong paghinga. Ate, nakita ko si Kuya Gino sa labas. Ang gwapo niya lalo, hindi ba? Bungad ng kapatid kong nakatitig sa akin na inilingan ko lang. Saka ako dumiretso sa kwarto at nang makapasok ako ay doon ko narinig ang malakas niyang pagtawa. Napahawak naman ako sa dibdib ko at parang gusto ko ring sabunutan ng sarili ko. Hindi ko akalain na ganito ang magiging reaksyon ko. Hindi ko akalain na magwawala ng husto ang puso ko. Rinig na rinig ang ingay ng mga tambay sa labas at hindi ako kailanman lumabas. Ayaw kong makita si Gino. Hindi ko alam kung paano ko siya patutunguhan at kakausapin dahil na rin sa huli naming pag-uusap noon. Sobrang nakakahiya na nakakakaba na hindi ko may paliwanag. At mabuti na lang dahil kinabukasan ay wala akong maabutan na bakas ng mga tambay sa labas dahil umagang-umaga nga. Habang naghihintay ako ay hindi ko maiwasang magpalingalinga dahil ang liit nitong barangay namin at posibleng makita ko si Gino. Pero habang nagpapalingalinga ako ay may humintong itim na pick-up sa harapan ko. Hindi kita ang nasa loob kaya kunot-noo ko yun tinignan at yun na lang ang pag-atras ko nang makita kong sino ang nasa loob. Si Gino na may matipid na ngiti. Hindi ko makita sa kanya ang Gino na nakilala ko dati. Ma'am, bati niya, sabay ngiti na labas ang ngipin, kaya parang may dumaloy na kuryente sa katawan ko na hindi ko alam kung bakit. Gino,
Mahinang sambit ko na parang pabulong lang. Hatid na kita. Pwede naman, hindi ba? O may magagalit? Marahan tanong niya habang diretsyong nakatitig sa mga mata ko. Kaya napalunok ako bago umiling. Hindi na, maghihintay na lang ako ng tricycle. Mahinang sabi ko, sabay ngiti ng marahan at hindi ko inaasahan ang pagbaba niya ng kotse. At doon ko napatunayan na hindi na siya ang Gino na nakilala ko noon. Sa suot niyang simpleng pantalon na maong at t-shirt na puti at ang mamahaling sapatos ay nagbigay sa akin ng katotohanang ibang-iba na siya. Parang hindi na siya ang dating Gino. Hindi na siya ang Gino na nagmamaneho ng tricycle. Hindi na siya ang Gino na nakakasama parati ng mga tambay. May pupuntahan ako sa bayan kaya pwede kitang ihatid. Sabi niya na mas ikinailing ko lalo, sabay atras, kaya dumaan ang gulat sa mga mata niya. Hindi na. Paulit-ulit na pagtanggi ko at doon sumilay ang malungkot niyang ngiti. Kayo na ba? Wala na ba? Nahuli ba ako? Sunod-sunod na tanong niya, kaya napaawang ang mga labi ko. Anong sinasabi mo? Mahinang tanong ko. Mas lalong sumilay ang lungkot sa kanya. Inayos ko lang naman ang buhay ko para maabot kita. Huli na ba? Tanong niya. At doon, parang tumigil ang mundo ko habang nakatitig na lang sa kanya gamit ang nagtatanong kong mga mata. Nakakabaliw, nakakakaba, hindi ko maipaliwanag. Sobrang naguguluhan ako. Huli sa... Tanong ko at doon siya humakbang palapit lalo sa akin at natuod na ako sa kinatatayuan ko kaya hindi ako nakagalaw. Pwede pa ba, Gwen? Ma'am, pwede pa bang sumingit? May pag-asa pa ba? Seryosong tanong niya at literal na namasa ang mga mata ko sa luha. Sasagot na sana ako pero bigla kong narinig ang matunog na halakhak ni Papa. Gino, ihatid mo muna at baka malate pa yan. Natatawang sabi ni Papa, kaya gulat ko siya nilingon at nakita kong nakasandal siya sa hamba ng pintuan namin habang hawak ang tasa ng kape. Magandang umaga po, Tito. Ihahatid ko na po si Gwen. Nakangiting sabi ni Gino, nakaagad nakabawi at binuksan ang pinto ng kotse niya para sa akin. At dahil wala ko sa sarili, ay tulala akong pumasok sa kotse niya at huli na nang magsisi ako. Nakita ko ang isang rosas sa upuan at ang isang box na parang chocolate. Hindi ko alam ang gagawin, kaya dahan-dahan ko yung kinuha para makaupo ako at tinitignan hanggang sa makapasok rin siya sa driver's seat. Saan ko ito ilalagay? Mahinang tanong ko na bahagya niyang inilingan. Regalo ko sa'yo. Mahinang sagot niya na nagpatameme sa akin. Matagal bago ako napailing. Hindi na, sabi ko pero umiling lang siya. Sa'yo yan, sabi niya. Kaya sa huli ay napalunok na lang ako at tumango. Saka nagpasalamat. Hindi ko maiwasang mapatitig sa pulang rosas at hindi ko maipagkakailang sobrang saya ng puso kong nagwawala na sa loob ng dibdib ko. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa tapat ng school. Lalabas na sana ako pero hindi ko mabuksan ang pinto kaya nilingon ko siya. Salamat, sabi ko kaya napabuntong hininga siya bago niya sinalubong ang mga mata ko. Gwen, pwede pa ba? Tanong niya, dahilan para mawala ako lalo sa sarili ko at dahil na rin sa nagwawala akong puso. Pwede ang... Mahinang tanong ko, kaya bahagya siyang napapikit na parang nahihirapang maghanap ng mga salitang sasabihin. Pwede pa bang sumubok? Dagdag niya, kaya napalunok ako at nawalan na rin ako ng mga salitang pwedeng sabihin at parang nalunod na ako sa mga salitang binigkas niya. Hindi ko alam ang isasagot. Tumatakbo ang oras at alam kong
Posible ako malate ngayon sa trabaho, pero wala rin akong balak na umalis hanggat hindi ko nakukuha kung ano ang gusto niyang iparating ngayon. Huli na ba ako? Inayos ko lang naman ang buhay ko. Huli na ba? Sunod-sunod na tanong niya at doon ako napalunok. Bakit ako? Mahinang tanong ko at doon unti-unting sumilay ang maliit na ngiti sa mga labi niya. Bakit hindi ikaw? Matagal na kitang gusto. Gustong gusto kita noon pa. Alam mo yan, kontento na ako sa buhay ko noon. Hindi ako nangarap na magkaroon ng maraming pera. Oo, tamad ako. At ikaw ang inspirasyon ko para mangarap. Kapag nakakita kitang pumapasok sa trabaho, hindi ko maiwasang manliit. Hindi karapat-dapat ang isang tambay na kagaya ko noon sa'yo. Gusto kong may maabot para bumagay sa'yo. Mahabang litanya niya at hindi maitatangging lumundag ang puso ko sa tuwa. Tinignan ko siya ng diretsyo. Wala akong sinabi dahil gusto kong pag-isipan ng mabuti ang isasagot ko ngayon. Ayaw ko magsisi sa posibleng masabi ko ngayon. Pero kung hindi na pwede, tatanggapin ko. Dagdag niya, kaya napabuga ako ng hangin at napailing. Paano kung pwede pa? Mahinang tanong ko at sana hindi niya naririnig ang puso kong sobrang bilis ng kabog ngayon. Bahagyan ng laki ang mga mata niya at tila ilang segundo siyang nawala sa sarili. Napangiti na lang ako at doon ko na binuksan ng pinto para bumaba. Gwen, nanginginig na tawag niya nang makababa ako. Mamaya na tayo mag-usap. 5:00, sunduin mo ko. Sabi ko, saka mabilis na siyang tinalikuran at doon ko lang rin nilabas ang matamis kong mga ngiti na siguradong siya ang dahilan. Hindi naman na siguro masamang hayaan ko rin ang sarili kong sumubok. Hindi dahil may pera na siya, kung hindi dahil gusto ko rin. Gusto ko ang ideyang binago niya ang sarili niya para sa akin. Gusto ko rin ang ideya na pinilit niyang abutin ang mga gusto ko. Hindi ko alam na ganito pala kasaya na malaman na may lalaking kayang gawin ang mga bagay na yun para sa isang babae. Matagal na kaming magkakilala ni Gino at sobrang saya ko ngayon dahil nag-mature na kami sa mabuting paraan. Wow, himala! Mukhang blooming ka ngayon, ma'am. Bate ng mga co-teachers kong nakasalubong ko habang papasok. Mas lalo naman akong ngumiti dahil doon at hindi ko na maiwasan pang lumingon sa labas ng gate at napanguso ako ng bahagya nang makita kong paalis na ang kotse ni Gino. Mukhang may masaya dito at may bulaklak at tsokolate pang hawak. Hindi na natapos ang pagpuna nila sa akin na tinatawanan ko lang. Hindi ko alam kung bakit ako nagmamadali. Gusto kong pabilisin ang pag-ikot ng oras pero mas lalo pa yatang bumabagal kaya mas lalo akong naiinip. Minu-minuto akong tumitingin sa relo at sobrang tagal pa bago ko nakita ang pagpatak ng oras sa 5:00 ng hapon. Dali-dali kong inayos ang mga gamit ko. Saka na ako tumungo sa gate para mag-log out at matapos kong mag-log out ay mabilis kong natanaw ang sasakyan ni Gino na papalapit pero nawala ang ngiti ko at napalitan ng pagkapahiya at kaba nang makita ang isang pamilyar na kotse na hindi ako nagkakamaling pag-aari ni Jake at mas lalo akong hindi nakagalaw nang sabay na huminto ang dalawang sasakyan at sabay rin silang lumabas sa kanya-kanyang kotse. Napalunok ako, saka napatingin ako sa dalawa ng palipat-lipat at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko nang mabilis na lumapit si Jake sa akin na may malaking ngiti. Hi! Maligayang bati niya at nanlaki na lang ang mga mata ko saka napatingin kay Gino na bakas na ang lungkot at panghihinayang sa muka. Jake, mahinang sambit ko pero hindi ko maalis ang mga mata ko kay Gino na mukhang anumang oras ay aalis na.
Pasyal tayo? Tanong ni Jake na malaki ang ngiti. Pero nang mapansin niya na wala sa kanya ang paningin ko, ay nawala ang ngiti niya. Saka napatingin sa direksyon ni Gino. Jake, sorry. Biglaan kasi. Taranta ko ng sambit habang pabalik-balik ang tingin sa kanila ni Gino. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako papunta kay Gino o kaya manatili lang dito sa harap ni Jake. May lakad ka? Mahinang tanong ni Jake at dinig ko doon ang pagkadismaya at sa pagkakataong iyon ay nakabuo ako ng desisyon kaya malungkot ko siyang tinignan. Sorry, nauna kasi mag-aya si Gino. Mahinang sambit ko at muling tumingin kay Gino at huminga ako na malalim nang makita ko siyang nakatayo pa rin at nakatingin sa amin. Sige, walang problema. Sabi ni Jake sabay tawa at napangiti naman ako. Akmang maglalakad na ako palapit kay Gino pero hindi yun natuloy nang makita ko siyang papalapit na. Pare, bati niya kay Jake na kaagad namang tinanggap ni Jake. Naunahan mo pala ako. Pabiro namang sambit ni Jake kaya nilingon ako ni Gino. Hindi, okay lang naman kung sumama sa'yo si Gwen. Sabi ni Gino. Pero nasa akin ang mga mata niya. Kumunot ang noo ko. Ano? Tanong ko sa inis na boses. Hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Hindi, okay lang. Una na ako. Bukas na lang ako kung pwede. Biro ni Jake. At kumaway na sa amin pareho. Kaya kumaway na rin ako pabalik. Kapwa namin siyang tinanaw ni Gino na umalis. At nang makaalis ng tuluyan si Jake, ay nilingon ko si Gino at doon ko siya naabutang nakatitig sa akin gamit ang lamlam niyang mga mata na tila nagmamakaawa. Pwede mo pa akong tanggihan para makasama ka sa kanya. Sabi niya, pero iba ang ipinapahiwatig ng mga mata niya. Kaya sarkastiko akong ngumiti. Bakit? Gusto mong sa kanya ako sumabay? Mahinang tanong ko, dahilan para mapaawang ang mga labi niya at hindi nakasagot. Ilang sandali pa ay huminga siya ng malalim bago umiling. Kaya pinigilan ko ang pagsilay ng ngiti ko pero hindi ko rin nakayanan. Napangiti ako at doon siya umiwas ng tingin na tila naiilang bago tinuro ang kotse niya. Nang magsimula siyang maglakad ay sumunod ako at alam ko namang pagbubuksan niya ako ng pinto. Pero nagulat pa rin ako. Salamat, mahinang sabi ko bago pumasok sa loob at hindi nagtagal ay pumasok na rin siya. May gusto ka bang puntahan? Tanong niya na ikinalunok ko at ikinailing. Sobra ko naiilang at nahihiya pero nandito na ako at wala na dapat pang atrasan to. Kahit saan na lang, mahinang sabi ko habang nasa unahan lang ang tingin. Okay lang ba na mamasyal tayo saglit? Tanong niya at isang tango lang ang isinagot ko bago niya tuluyang pinaandar ang sasakyan. At ilang sandali pa nga ay nakarating kami sa isang kainan na parang garden lang. At alam kong mamahalin kaya hindi pa ako kailanman nakakain o nakapasok dito. Gulat ko siya nilingon dahil gusto kong tumanggi at kung sakali mang kumain kami dito ay hindi ko malulunok ang mga pagkain na siya ang magbabayad. Pero huli na dahil bumaba siya para pagbuksan ako ng pinto. Sa iba na lang, mahinang sambit ko pero ngumiti lang siya. Ma'am, inipon ko ang sahod ko para lang pumantay sa'yo. Sabi niya kaya nagsalubong ang kilay ko pero hindi na lang ako nagsalita pa at bumaba na lang. Saka sumama sa kanya sa loob. Pagkarating sa loob ay namangha ko. Pero mas namangha ko kay Gino. Hindi ko lubos maisip na siya ang Gino na nagpapasada lang noon ng tricycle. I can't help but to be proud. Gwen, seryosong sambit niya nang makaupo kami at hindi ko maitatanggi na sobrang seryoso at determinado ng mga mata niya. Pwede pa ba? Seryoso ko.
Seryosong tanong niya, kaya napalunok ako. Sigurado ka ba? Ang dami-dami. Hindi ko nagawang tapusin ang sasabihin ko dahil kaagad niyang pinutol. Matagal na kitang gusto, kaya bakit ako pipili ng iba? Diretsyong tanong niya na nagpalundag sa puso ko. Wala kang nagustuhan na iba? Noong nagtatrabaho ka? Iba-ibang lugar ang napuntahan mo. Siguradong meron. Giit ko, pero ngumisi lang siya at umiling. Wala. Ang nakatanim lang sa isip ko noon ay magkatrabaho at maghahanap ng pera para maging karapat-dapat sa'yo. Kasi ang sipag mo at may naabot ka na. Hindi pwedeng tricycle driver lang ako habang buhay, Gwen. Rason niya, kaya napatingin ako sa gilid at doon unti-unting sumilay ang mga ngiti sa mga labi niya. Kaya mang maghintay? Tanong ko at doon mas lumawak ang mga ngiti niya. Gusto mong subukan kung hanggang saan ang kaya ko? Tanong niya, kaya napailing na lang ako. Hindi ko na maitago ang saya at kilig ko ngayon. Gusto kong sabunutan ang sarili ko sa pag-akto ng ganito. Subukan natin. Mahinang sambit ko at nanliit ang mga mata niya. Pero hindi niya naitago ang ngiti niya. Ano? Manghan tanong niya na tila hindi makapaniwala. Manliligaw ka? Buong tapang na tanong ko at doon siya bahagyang napamura sa tuwa. Yung lalaki kanina, nanliligaw rin ba siya sa'yo? Tanong niya matapos niyang pigilin ang pagtalon kaya mabilis akong umiling. Magkaibigan lang kami ni Jake, sabi ko at doon siya mas lalong ngumiti na tila nabawasan na ang tinik sa lalamunan niya. Manliligaw ako, Gwen. Kahit hanggang kailan gusto mo, manliligaw ako. 3 buwan pa bago ko sumampa kaya susulitin ko ang pagkakataon na to. Nakangiting sambit niya habang hindi inaalis ang mga tingin sa akin. Sasampa ka ulit? Tanong ko at doon siya biglang natigilan. Napabuntong hininga naman ako at kaagad kong naisip ang mga posibleng mangyari kapag umalis siya ulit. Aabutin na naman ba ng 2 taon o higit pa? Kailangan? Patanong na sambit niya kaya napaiwas na lang ako ng tingin sa kamarahan ng ngumiti. Gusto ko na ginagawa mong bago ang sarili mo, Gino. Pero dapat, hindi para magustuhan kita, kung hindi para sa sarili mo. The life is not easy, and we'll try if we will work. Mahinang sambit ko, kaya buong oras na magkasama kami ay hindi nawala ang ningneng sa mga mata namin. Pagka-uwi ay grabing pang-aasar ang nakuha ko sa kapatid ko. Si ate naman, ang taas-taas ng standards. Si Kuya Gino lang rin pala ang babagsakan. Mabuti na lang, akala ko tatandang dalaga ka. Pang-aasar niya at namumula na ang pisngi ko sa hiya. Pinanlakihan ko rin siya ng mga mata dahil ang lakas-lakas ng boses niya at posibleng marinig ng mga tao sa labas. Tumahimik ka nga, ines na sabi ko. Pero tumawa lang siya ng malakas, saka pumalakpak. Ang gwapo ni Kuya Gino at maganda ka naman, pero sana sa kanya magman ang mga pamangkin ko. Gawa na kayo. Sabi niya, kaya binato ko na siya ng unan dahil kung saan-saan na siya napupunta. Sa sumunod na araw ay muli akong hinatid at sinundo ni Gino sa school. Mabuti na lang at hindi na ulit sumubok si Jake pero tumawag siya sa akin. At marahan ko namang ipinaliwanag kung ano ang meron sa amin ni Gino. Ang isang araw, naging 1 linggo. Hindi ko alam kung kailan ko sasagutin si Gino. Basta ang alam ko, mas lalong tumitindi ang nararamdaman ko sa kanya. Kung noon, parang paghanga lang na hindi ko maintindihan, ngayon naman ay mas malalim na. Pero nagdadalawang isip ako. Ayaw ko pala kung sakali mang sumampa siya ulit. Hindi ko yata kaya. Hindi ko kakayanin ang mga papasok sa isip ko kapag malayo siya at matagal pang bumalik. Gino, mahinang pagtawag ko nang muli niya akong
sinundo mula sa school. Nasa daan ang tingin niya, pero dahil sa pagtawag ko, ay bahagya siyang napalingon sa akin. "Ma'am?" Sagot niya, at nasanay na talaga ako sa tawag niyang iyon. Hindi ko alam kung trip niya lang ba o kung gusto niya lang talaga akong tawaging ma'am dahil iyon din ang tawag niya sa akin noon. Hindi pa ako handa. Mahinang sambit ko, kaya bigla siyang napapreno at huminto sa tabi para ibigay sa akin ang buo niyang atensyon. "Anong ibig mong sabihin? Titigil na ba ako?" "Gwen, ilang araw pa lang." Nahihirapang sabi niya at hindi ko napigilan ang paghawak niya sa kamay ko ng mahigpit na tila nagmamakaawang bawiin ko ang sinabi ko. Napabuntong hininga ko, saka siya tinignan ng diretsyo sa mga mata. Kita ko ang pagtataka at takot doon, kaya bigla rin akong nakaramdam ng sakit. "Sasampa ka ng barko sa susunod. Hindi ako mapapanatag, Gino. Hindi ko alam kung may ibang babae ka ba o ano." Nahihirapang sambit ko, dahilan para huminga siya ng malalim. "Kulang pa ba ang rason na gustong-gusto na kita mula pa noon? Alam mo yan. Alam na alam mo. Dahil sa'yo kaya ako sumampa ng barko. Dahil sa'yo ulit kaya sasampa ako. Gwen, you deserve so much more. At buong puso kong gagawin ang lahat para maibigay sa'yo ang buhay at lalaki na pinapangarap mo." Marahan na sabi niya, kaya napapikit ako para kalmahin ang sarili ko. "Hindi ko alam." Mahinang sambit ko, kaya humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. "Magtiwala ka lang. Ako to si Gino. At magtiwala kang ikaw lang. Ikaw lang, Gwen." Pilit niyang hinahanap ang mga mata ko kahit iwas ako ng iwas. Isang tango ang pinakawalan ko, pero tinitigan niya pa ako ng mas matagal na parabang pilit niyang pinapakita sa akin na seryoso siya. At mula ng araw na yon ay mas naging masigasig siya sa pagpapakita ng interes niya sa akin. At inaamin ko rin sa sarili ko na unti-unti ko na siyang pinapapasok. Noong umalis siya noon ay may naramdaman na ako sa kanya na hindi ko maamin. Ngunit ngayon ay mas lumala pa ito. Hinding-hindi ko na mapigilan pa. Kaya kahit natatakot ako ay pilit kong pinapatatag ang loob ko. Ayaw kong sagutin kaagad si Gino dahil ayaw ko maisip niya na gusto ko siya dahil may pera na siya at may maayos na trabaho. Gusto kong makita niya na gusto ko siya kung ano siya at gusto ko kung paano niya inayos ang buhay niya. Nakakahanga, kaya mas lalo lang ako nawawala sa sarili ko. Nakita ko sa kanya ang dedikasyon at nakita ko rin ang respetong binibigay niya sa akin. Nakakahanga dahil ginagawa niya ang lahat at dahil doon ay unti-unti nang lumalambot ang puso ko para sa kanya. Halos gabi-gabi ko na siyang napapanaginipan. Maganda ang araw ko palagi at kitang-kita ko ang pagbabago ko dahil na rin sa kanya. "Pa, Ma, sasagutin ko na po si Gino." Sabi ko kina Mama isang araw habang naghahapunan kami. Bukas na ulit siya aalis para sumampa ng barko. Gusto kong subukan. Kung mag-work kami ay pasasalamatan ko at kung hindi ay wala na akong magagawa. "Aalis na siya ngayon, hindi ba?" Tanong ni Papa na tinanguan ko lang. "Ang galing mo, ate. Ngayon mo pa talaga sasagutin?" Sabi ng kapatid ko. Nanginitian ko lang. Matapos maghapunan ay sinundo ako ni Gino. Kakain kami sa labas at didiretso na kaagad sa airport para sa pag-alis niya. "Gino, sinasagot na kita." Sabi ko pagkapasok ko pa lang sa kotse niya, kaya nanlaki ang mga mata niya at tila nakalimutan niya na kailangan na niyang magmaneho paalis. Napangiti ako sa naging reaksyon niya. Parang naging blanko ang utak niya at nakatingin lang sa akin na hindi makapaniwala. Kaya dahan-dahan akong
Lumapit sa kanya para patakan siya ng halik sa pisngi at doon lang siya bumalik sa huwisyo. Ano? Utal na tanong niya at ngiti lang ang sinagot ko. Kaya unti-unti na rin siyang ngumiti. Seryoso? Huwag na tayong pumunta ng airport mamaya. Ayoko nang sumampa. Sabi niya, kaya ako naman ang nagulat. Gino? Sigaw ko, pero tumawa lang siya. Saka lumapit sa akin para yakapin ako ng mahigpit. Ang ganda ng timing mo. Aalis na talaga ako. Bulong niya at naramdaman ko ang gigil niyang paghalik sa noo ko na ikinatawa ko naman ng matamis. Masaya ako pero may halong lungkot dahil mamaya ay aalis na siya. Pero susubukan namin kung kaya ba ang ganito. Matapos kumain ay dumiretso kami sa airport. Ako lang ang maghahatid sa kanya ngayon at ipapakuha na lang sa papa niya mamaya dahil hindi naman ako marunong magmaneho. Bye. Malungkot na sambit ko nang makarating kami. Binabana niya ang mga maleta niya. Saka nagdadalawang isip man ay kinabig niya ako palapit at niyakap ng mahigpit. Please, tatawagin kita kapag wala akong trabaho. Gwen, huling sampa ko na to. Magnenegosyo na lang ako. Tila nahihirapan na sabi niya. Kaya natawa ko ng bahagya. Huminga naman siya ng malalim. Saka pilit na pinagdidikit ang mga noo namin. Pero hindi siya tuluyan na kontento. Kaya dahan-dahan niya akong pinataka ng simpleng halik sa mga labi. Napangiti ako dahil doon. Pero mas mukhang nahirapan pa siya lalo. 8 buwan. Bulong niya, saka muli akong hinalikan. Pero sa pagkakataong ito ay ramdam na ramdam ko na ang paggalaw ng mga labi niya. Hindi ako marunong humalik pero sa ilang segundo pa ay nagawa ko kung paano gumalaw ang mga labi niya at kapwa lang kaming huminto nang mahirapan sa paghinga. Ayaw ko na siyang umalis pero hindi ko yun sasabihin sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ang dami-daming nangangarap na mag-asawa ng seaman. Ngayon pa lang, sobrang hirap na. Ang hirap na hindi makita ang mahal mo sa araw-araw. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Ako lang please, babalik akong mahal pa rin kita. Bulong niya at doon na siya unti-unting lumayo. Tumango ako habang nakangiti pero namamasa na ang mga mata ko sa mga luhang pilit na kumakawala. Sige na, mag-iingat ka doon. Tatawag ako. Sabi ko, kaya napapikit siya ng mariin bago dahan-dahan na pumasok sa loob ng airport. Napahawak naman ako sa sumasakit kong dibdib matapos iyon at pilit na nagdadasal na sana pabilisin ng Diyos ang oras para muli ko siya makasama ulit. Sa pagsampa muli ni Gino ay sobrang nanibago ako. Ang hirap na sa screen lang siya ng cellphone makita. Kahit pa palagi siyang tumatawag kapag nababakante ay hindi pa rin ako makontento. Ang dami ko nang naipong pasalubong. Hindi na ako makapaghintay. Sabi niya sa tawag. Ang bilis nga ng oras ngayon. Kaya ilang tulog na lang ay makakauwi na ulit siya. Sana wag babae ang dalhin mo. Biro ko, kaya nalukot ang mukha niya na ikinatawa ko na lang. Dinadaan ko na lang sa tawa ang pagkamis ko sa kanya. Kapag nagtagal pa ito, ay mababaliw na ako. Mas bumilis ang mga oras at paggising ko sa isang umaga ay susunduin ko na siya sa airport. Mabilis akong bumangon at dali-daling naghanda para sa pagsundo. Halos tumalon ako sa saya at hindi ko mapigilan ang excitement dahil muli ko ulit siyang makikita pagkaraan ng 8 buwan. Kahit pa palagi naman kaming nagbi-video call ay iba pa rin talaga. Matapos kong mag-ayos ay kaagad na akong tumungo sa airport. 1 oras pa bago lumapag ang eroplano. Pero dahil sa sobrang excited ko ay nandito na ako kaagad. At pagkalipas ng 1 oras ay literal na napatalon ako nang makatanggap ako ng mensahe
mula kay Gino. Napapalabas na siya at hindi nga nagtagal ay nakita ko na siya sa entrance. Kaya tumakbo ako papunta sa kanya at sinalubong naman niya ako ng mahigpit na yakap. I miss you. Masayang sambit ko at tatawa pa sana ako pero kaagad niya nahuli ang labi ko para sa isang matamis na halik. 'Di ba? Kaya natin. Bulong niya matapos ang halik. Mas niyakap ko siya ng mahigpit at ayaw na ayaw ko nang bumitaw. Mahal kita, Gino. Huwag mo akong sasaktan. Bulong ko at muli ko naramdaman ang labi niya sa mga labi ko at kapwa kaming walang pakailam sa mga tao sa paligid na nanonood sa amin. Mahal na mahal kita. Worth it, ma'am. Worth it ang paghihintay. Bulong niya, saka ko marahang binuhat na tila hindi pa kontento sa lapit naming dalawa. Oo, hindi ko inaasahan na mahuhulog ako ng ganito kay Gino. Si Gino Ferrer na namamasada lang ng tricycle at madalas na sumama sa mga tambay. Ngayon, yakap-yakap ko siya at bumubulong ng mga katagang kung gaano niya ako kamahal at kung gaano niya ako kaayaw mawala. Bawat araw, sinulit ko kasama si Gino at dahil kilala naman siya ng mga magulang ko at kilala na rin ako ng mga magulang niya, ay hindi na kami gaanong nahirapan. Siya ang unang nakarelasyon ko pero siguradong sigurado na ako. Sulit ang paghihintay ko. Sulit na hindi nagmamadali noon kaya maibibigay ko ang mga dapat kong ibigay sa unang lalaking minahal ko at si Gino iyon. Ang sumunod niyang pagsampa ay hindi na gaanong naging mahirap para sa akin. Nasanay na ako at nabuo na rin ang tiwala ko para sa kanya. Gustuhin ko mang dito lang siya sa tabi ko parati ay ayaw ko namang maging selfish dahil alam kong marangal ang trabaho niya. Kontento ako sa tawag niya at masaya ko sa nabibigay niyang pagmamahal sa akin. Hindi namin minadali ang lahat. Hindi ko minadali dahil gusto kong maranasan muna namin ang saya ng kaming dalawa lang. Sobrang saya na pakiramdam ko na hindi totoo ang lahat ng ito. Hindi ko akalain na may ganitong uri ng saya. Iba pala talaga ang saya ng ganito. Hindi ko masukat. Kahit ako, hindi makapaniwala. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Sigurado na akong si Gino na ang makakasama ko habang buhay. Siya lang talaga. Nagpapasalamat ako dahil hindi siya sumuko noong pinapakitaan ko siya ng walang interes. Nagpapasalamat ako na sumubok siya ng sumubok. Sobrang nagpapasalamat ako dahil hindi niya ako sinukuan. At nagpapasalamat ako dahil kapwa kaming may natutunan sa isa't isa. Sa second anniversary namin ay nag-propose na siya. Malugod kong tinanggap dahil handa na ako at wala na akong dapat hilingin pa. Sobrang swerte ko na kay Gino. Hindi dahil may pera na siya ngayon, kung hindi dahil mabuti siyang lalaki at alam kong hindi niya sisirain ang tiwala ko. Masaya ang bawat pamilya namin kaya hindi na namin pinatagal pa ang kasal at sa araw ng kasal namin ay iyon ang naging isa sa pinakamasayang araw namin pareho. It's so magical to walk down the aisle while he's waiting for me. Wala na akong mahihiling pa. Wala na akong hihilingin pa kung hindi ang kasiyahan namin sa mga susunod pang araw, buwan at taon. Isang buwan matapos ang kasal namin ay bininyagan kami ng regalo. Nalaman namin ang pagbubuntis ko kaya mas lalo kami natuwa. Alam kong kailangan kong harapin ulit ang mga araw na mawawala si Gino dahil muli siyang sasampa. Pero ngayon ay buo na ang tiwala at pagmamahal ko sa kanya. May ngiti sa mga labi ko siyang hihintayin at ngayong kasama ko na ang anak namin na mag-aabang sa kanya. Walang perpektong buhay
At hindi rin perpekto ang buhay namin ni Gino. Pero kapwa naming sinusubukan. Kapwa naming ginagawa ang lahat para mas maging matatag ang kung anong meron sa amin. Ako si Gwen Reyes Ferrer at si Gino Ferrer lang ang siyang lalaking mamahalin ko at ang mga anak namin.